Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa ika-11 evangelism na mga kaibigan, mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon ay tayo ay makakapagpatuloy muli. At sa lahat po ng patuloy na tumutuwang sa ministring ito, ito na po ang bunga ng inyong pagsuporta sa gawain ito. At tayo muli ay namili na ng mga bigas at groceries. At tayo ngayon ay pangungunahan ni Pastor Milana sa pangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Mga minamahal, ang sabi ng marami, life is short, enjoy it. Kaya yung iba, ini-enjoy ang buhay kasi po, maiksi lamang. Tama po ba? Isabi naman po ng iba, life is short, enjoy it, but eternity is long. You've got to prepare for it. Ang eternity po, ay masyado po itong mahaba. Ibig sabihin po, unending. Ano po? Unending. Wala pong katapusan. Yung susunod na buhay. You've got to prepare for it. Dapat handa ka dito sa bagay na ito. Tama po ba? So ngayon, nais kong sabihin po sa inyo ang tatlong bagay. Tatlong bagay lang po. Tapos na po tayo. Ano ba? So bear with us. Ano po yun? Ang una po, ano yung katatayuan ng tao sa harapan ng Diyos? Ano ba? Pagkatapos nun, ano yung susunod sa buhay niya? Sa buhay mo? Okay po? At yung pinakahuli po, yung pong pupunta po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Paano natin maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon? Tama po ba? Ayan po. Amen ba? So number one, ano ang katayuan ng tao? Sino tayo? Tama po, iba, estudyante. Tama po ba? Yung iba naman, lola. Yung iba, nanay. Ano po? Yung iba po, worker. Yung iba po, member. Tama ba? So tayo po ay may iba't ibang kalagayan. Alright po? Ang iba'y mayaman, ang iba'y mahirap, ang iba po ay meron pong magandang pinag-aralan, ang iba po'y wala. That's the reality. Alright? So ano po kalagayan ng tao? Number one, sabi po sa Romans chapter number 3, in verse number 23, the Bible is clear. Sabi po niya dito, that all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So therefore, kung may po tayong kanya-kanyang kalagayan sa lupa, may mahirap, may mayaman, may babae, may lalaki, may maunlad, may hindi. But in God's sight, sa harap ng Diyos, we are all sinners. Lahat po tayo ay nagkasala. Amen mo ba? Lahat po tayo makasalanan. We are rebel. We are wicked. Ang tingin sa atin ng Diyos ay mga tao na kung saan ay wicked, masasama. Ang tingin ng Diyos sa tao ay rebelde. We do what ginagawa natin kung anong ayaw ng Diyos. Akalain mo po ayaw ng Panginoon magsugal, pero ang tao nagsusugal. May mga nagsasama, hindi naman kasal. Yan ba'y kalooban ng Panginoon? Of course not. Tama po ba? Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. And the Bible says, sabi po dito, ang kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos, ang tao po'y become selfish. Masyado tayong makasarili. Sarili natin ang iniisip natin. Sarili natin ang ating ginugusto. Bakit po? Sapagkat ang mundo ngayon, ang mga kabataan at mga tao na kung saan pa nabubuhay sa mundo, ay meron pong sense of entitlement. Dapat ganito gawin mo sa akin. Dapat pag-aralin mo ako. Pag hindi mo binigyan gusto mo, gagalit ako. Di ba? Ganyan po ang tao. Makikita po natin sa Bible that we as sinners, inuuna natin ang ating sarili more than God. Kaya meron pong ang tao, sinasabi ang tao, sisimba ako pag gusto ko. Maglilingkod ako pag gusto ko. Bakit mo sinasabi ng tao yan? It is because kahit may Diyos, ay hindi naman niya kinikilala ang Diyos bilang Diyos. Tama ba? Ang kanya pa rin nasusunod ay walang iba kundi ang sarili. Sarili niya. He cares nothing about God. Wala naman siyang pakialam sa Diyos. At sabi po dito, sin separate us from God. Alam niyo po ba ang dalawang bagay kung bakit ang tao naging makasalanan? Nais ko sabihin sa inyo in Psalms chapter 51, verse number 5. Pinakita po dito ng liwanag ng salita ng Diyos na ang tao po, bago pa isilang
sa mundong ito ay may binanggit na po ang Bible. Ang sabi po dito, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Mga minamahal, hindi ka pa lumalabas sa sinapupunan ng nanay mo, may kasalanan ka na. Ganong kabigat po. Bakit po? Namamana ang sin nature. Ang nature ng tao ay kasalanan. Ano, maliwanag po ba? Kung ang nature po ng isda po ay lumangoy, kung ang nature po ng ibon ay lumipad, pero ang nature ng tao ay magkasala. Lalong pasama ng pasama ang tao. God is holy, we are sinners. God is light, we are darkness. God is righteous, we are wicked. God is good, we are rebellious. Grabe ang tao. Pasama ng pasama, morally bankrupt. 16 years old ngayon, 8 years old, nabubuntis. Why? Morally bankrupt po ngayon ang mga tao. Walang tatag, walang tibay. At ang sabi po dito, we are sinners by inherit. Namana kasi natin ang ating kasalanan. Kanino? Ay di kay Adan at kay Eva ho. Totoo po yan. Namamana ang nature ng kasalanan. Kaya po, ang mga bata na isinilang, nababalot ang puso ng bata ng kamangmangan. Tingnan niyo po, sa bata, hindi mo tinuturo ang pangit o masama. Di ba, tinuturo sa bata ay mabuti? Anak, magbigay ka. Anak, mag-thank you ka. Di ba? Kasi hindi mo ituturo sa bata ang masama. You know why? Likas kasi sa bata ang kamangmangan. Likas sa tao yan. Grabe tayo, yung ating mga pinapanood, mga kalaswaan. Grabe ang tao dyan. Opo, tinatago natin ang ating sarili sa kung ano tayo ngayon. We are sinners by inherit. We are sinners by choice. Pinili din po natin na tayo magkasala sa ating action, sa ating salita, sa ating mga ginagawa. Meron po ako dito inilista ng mga kasalanan na ginagawa ng tao. Ang dami po nito, pero isa-isahin ko lang po. Number 1, hamartia. Ibig sabihin ng hamartia, missing the mark. Ano po? Ibig sabihin yung standard ng Diyos hindi maabot ng tao. Kapos lahat tayo. May relihiyon tayo, tama po ba? May paniniwala tayo sa Diyos. Kaya lang ang tanong ko, yung bang paniniwala mo sa Diyos nakapagbabago ng buhay mo? Yan ang isang tanong. Naniniwala naman ng mga Pilipino sa Diyos eh. Kaya lang ang problema, nakapagpabago ba yan ang buhay mo? Iyan bang paniniwala mo sa Diyos ay nagdala sa iyo ng buhay na walang hanggan? Di ba kalimitan po, hindi naman po alam ko saan pupunta? You know why? Kasi Pilipino po, naturally po, relihiyoso. Kaya lang hindi nakapagpabago ng buhay niya ang kanyang paniniwala sa Diyos dahil sa kanyang relihiyon. Yun po ang problema. Tama po? Pero kung kami po tatanungin po ninyo dahil ang pananampalatay nanggagaling sa salita ng Diyos at ang mga nakabasa ng salita ng Diyos ay nabagong buhay dahil ang mga nakapakinig na salita ng Diyos ay nabago ang kanyang buhay. You know why? Sapagkat ang kanyang pananampalatay nanggaling sa katotohanan. Mga minamahal, tandaan niyo po ito. Kapag tama ay tinuturo, tama kaisipan. Kapag tama po isip, tama buhay. Tama po ba? Ngayon, kung mali po tinuturo, maging mali ang kanyang isip. Sapagkat iyon ang kanyang tinanggap. Ano ba? Pero kung tama yung kanyang tinanggap, magiging tama ang kanyang iniisip. At magiging tama ang kanyang buhay. Ano ba? Kaya po mahalaga ang katotohanan. Dahil ang ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tama po ba? Kasi hindi tayo maliligtas kung walang katotohanan, may pangangaral. Kailangan may katotohanan. At ang sabi po dito ng Word of God, we are sinners. Tayo po'y naging careless. Tayo po'y gumagawa ng ayaw ng Diyos. Acknowledging the law. Hindi natin sinusunod ang batas ng Diyos. Yan ang mabigat po sa tao. Ano po? Ang tao po'y deliberately act on falling away. May mga taong nakakilala ng katotohanan pero lumalayo pa doon sa katotohanan na kanyang nalaman. Ang tawag doon, abandonment of the truth or apostasya. Delikado po yun. Ano? At meron pa pong tinatawag na kasalanan ng nadamay. Imbis na wala siya, hindi siya madadamay, nadamay pa siya.
dahil sa kasalanan ng ginawa ng kanyang kaibigan. Kaya kayo mag-iingat kayo sa inyong sasamahan. Tama po? Kasi pwede po tayong madamay sa kasalanan na ginagawa ng iba. Mag-ingat po tayong mabuti. Tama po ba? May kasalanan po na tinatawag na high heinous crime, punishable by death penalty. Meron pong hypocrisy, mapagpakunwari, mapagpaimbabaw. Ano? So lahat ng binanggit ko po sa inyo ay ang kasalanang pinipili po ng tao. Tama po? And ladies and gentlemen, ito po, nais ko sabihin po sa inyo to, na ang kasalanan po may bayad. May consequence. Tama po ba? Sa bahay mo, pag gumawa ka ng ayaw ng magulang mo, ano gagawin sa ng magulang mo? Papaluin. Tama po ba? Kasi may consequence po ang maling action. Tama po? Kapag po dito sa lupa, nagnakaw ka, anong gagawin sa'yo? Ikukulong po. Kasi may consequence sa pagnanakaw. Tama po ba? Pero po, kapag ang tao nagkasala, may kabayaran. At ano po kabayaran ng kasalanan? Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala pong biro at hindi po nagloloko ang Diyos sa kanyang salita. Nais ko po sabihin po sa inyo, ang kamatayan tinutukoy ng salita ng Diyos sa Romans 6 verse 23, na ito ang kabayaran ng kasalanan. Pastor, bakit may kabayaran ng kasalanan? Yun ang tanong. You know why? Bakit may kabayaran ng kasalanan? Kasi dinidemand ng batas at ng hustisya ng Diyos na dapat may magbabayad ng kasalanan. Tama ba? Kaya po tayo, pagka po tayo nagkasala laban sa ating kapwa, o kung tayo po'y nagnakaw, mananagot po tayo sa batas. Tama po ba? Kung sa school mo, mahuli ka na kayo pumasok na may patalim, ay pwede kang, ano mangyari sa'yo? Yeah, mag-guidance. Tama po ba? Kasi po, bakit? Sapagkat magbabayad ka ngayon ng ginawa mong mali. Tama po ba? So sa Diyos, may kabayaran ng kasalanan. Ano sabi po dito? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang tinutukoy po dito ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang paghahatol ng Diyos doon sa lawa ng apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang mabigat po. Sa John, Revelation chapter number 20, in verse number 14, well, sabi po dito ng salita ng Diyos, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The law and justice of God demands it na may kabayaran ng kasalanan at ang kabayarang ito ay ang pagpunta ng tao sa lawa ng apoy at subre forever and ever. Mga minamahal, this is not a joke. Tama po ba? Tama po ba? Amen? Mabigat ang kabayaran ng kasalanan. Hindi po ito biro, hindi po ito isang laro. Iniimbitahan po namin kayo dito para malaman po ninyo ang katotohanan na one day you will die. Mamamatay ka. Whether you like it or not. Sabihin mo na, ayoko pang mamatay. Pero wala kang magagawa. The moment na dumating na ang kamatayan natin, ano po, may pupuntahan ng kaluluwa. At ito po'y pagdurusa doon sa impyerno. You know why? Because magbabayad tayo ng ating kasalanan. Kanino? Sa Diyos. Tama po ba? Ano ba? And that's why, kaya po mayroong bad news. Masamang balita po ito. Tama ba? Pero hindi po namin pwedeng ipagsawalang bahala. Sa tuwing kami nangangaral sa salita ng Diyos, laging may warning ang Panginoon. Hindi po siya nagbibiro. Sa panahon po ni Noah, kilala niyo po si Noah, na siya po ay gumawa ng arka sa loob ng 120 years. Pagkatapos po, ang mga tao ay winarningan niya pero hindi po naniwala. Sila po'y nangalunod. Ngayon po, nagwa-warning pa rin po ang Diyos sa lahat ng mga tao. Kung tayo po'y magpapatuloy sa ating kasalanan, tayo po'y mapapahamak. Unang nais ko sabihin po sa inyo, na hindi ka pipilitin ng Diyos maniwala sa Kanya. Akala mo ba pipilitin ka ng Diyos na maniwala ka? Hindi gagawin ng Diyos yun.
Bakit po? Unang-una, hindi ka naman kailangan ng Diyos. Do you think kailangan ka ng Diyos? No. In fact, ako at ikaw ang nangangailangan sa Diyos. Tama po ba? So bakit kanya pipiliting maniwala ngayon sa Kanya? Kung wala naman siyang pangangailangan sa iyo. Ikaw ang maghabol ngayon sa Panginoon. Tama po? Ikaw ang magsisi. Ikaw ang manampalataya kay Kristo. Tama po? Kaya nga may pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ito pong Lake of Fire na ito ay nakadesign sa Diablo, ni Satanas. Kaya lang bakit naman po tayo pupunta rin doon? Sapagkat ang batas ay para sa lahat ng lumalabag sa batas. Lawbreaker si Satan, lawbreaker din po tayo, and that's why may hatol din po tayo doon. Nakuha niyo po yun, mga minamahal? Yan po ay katotohanan ng salita ng Diyos. May kabayaran po talaga ang kasalanan. Ngayon, nais ko sabihin po sa ito, what must you do to be saved? Paano ka ngayon maliligtas? That's a good question. Tama po ba? Maiksi lang ang buhay po natin. May katanungan po tayo. What must I do to be saved? Paano ako maliligtas? Una ho, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito po ay unmerited favor. Ano ho? Dapat mo makilala muna kung sino ang Diyos. God is eternal. God is powerful. He is so merciful. He is so faithful. He is truthful. He is wise. He is reliable. He is sufficient. He is holy. He is unsurpassable. He is unassailable. He is unconquerable, unmistakable, immeasurable, unimaginable, unsearchable, undeniable, unquestionable, unwavering, inerrant, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Nais ko sabihin po sa inyo na ang tinutukoy po ng Bibliyang Diyos ay ang totoong Diyos po. Ano po? The God of the Bible, the Creator of the universe, nagkatawang tao ang Diyos upang siya po bilang isang nagkatawang tao ay kanyang bayaran ang ating mga kasalanan. Tama po ba? Ibig bang sabihin na ang bagbabayad ng Diyos sa ating kasalanan, lahat ba yun ligtas na? Kung tayo binayaran na niya, nais ko sabihin sa iyo, na hindi ibig sabihin binayaran ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ang tao ay ligtas na. Hindi po. Sapagkat hindi naman siya namatay para sa tao. Namatay siya para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Eh, anong kailangan natin gawin para maligtas? For God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nais ko sabihin sa iyo, mga minamahal, the only way para ang tao ay maligtas, kailangan may magbabayad. Sa Isaiah chapter 53, verse number 6, pinakita po ng isang propetang Isaiah 700 years before Christ, siya po ay nagpropesiya. At ang kasulatang ito ay mahalaga po. Isaiah chapter 53, verse 6, and the Bible says, all we like sheep have gone astray. Lahat po tayo katulad ng mga tupang naligaw. We have turned everyone into his own way. And the Lord had laid on Him the iniquity of us all. Ang ating kasalanan ay sa Kanya ipinataw. Nang siya po ay hatulan ni Pilato, kahit wala siyang kasalanan, siya po'y binugbog. Ang kanyang katawan ay nabayubay doon sa krus. Ang kanyang makamay pinaho. Tama po ba? Siya po na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para po sa atin, dahil ang ating kasalanan ay sa Kanya ipinataw, upang ang sinama sa Kanya ay manampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And nais ko sabihin sa iyo, mga minamahal, na ang kaligtasan ay available sa lahat ng taong sumampalataya. Amen po? At nais ko sabihin po sa iyo ito, na ang Kanyang kamatayan, ang siyang nag-substitute sa atin, na kinuha niya ang ating kalagayan at siya po ang lumagay sa ating lugar.
na ang kasalanan ay kanyang binayaran kahit wala po siyang kasalanan, sapagkat yun lamang ang tanging paraan para ang tao ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, nais ko sabihin sa ito, that only the Lord Jesus Christ can save you. Ano po? Wala nang iba ang pwedeng makatulong sa iyo, kundi ang Panginoon. Jesus is the way, the what? The truth and the life. Si Kristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Napakaliwanag po ng Bible. Sa mga nauuhaw, siya po ang tubig ng buhay. Sa mga nagugutom, siya po ang tinapay ng buhay. Sa mga nasa kadiliman, siyang liwanag. Ano ba ba? At sa mga naghahanap ng pastor, siya ang mabuting pastor na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga trupa, na ang kanyang buhay ay nawala para lamang tayo po ay kanyang bayaran. Ibinigay niya ang lahat. He gave Himself, lahat-lahat. Ibinigay ni Kristo para lamang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya mga minamahal, salamat sa Panginoon that there is a way, the truth, and the life. Ano po, alam niyo po ba ang sinasabi ng Bible na ang sino man sa kanya sumampalataya, ang sumampalataya dalawang ito'y salita na kung saan ay mayroong kahulugan na to put your confidence in Christ, to put your trust in the Lord. Kahit hindi mo siya nakita ng iyong mga mata, pero naniniwala ka sa salita ng Diyos na may nagbayad para sa iyo ng kasalanan mo upang nasa ganon ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng kaluluwa mo. Isipin mo, iiwan ng Diyos ang kanyang kaharian para lamang sa ating kaluluwa. Ganon ka kahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, there is no other way. Walang ibang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit na sukat natin kaligtas kundi sa pangalang Hesus Kristo lamang. At ngayon po, nais ko sabihin sa iyo ito, you must believe with all your heart, kinukonbik ka ng Espiritu ng Diyos ngayong hapong ito na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, talikuran mo yan. Isuko mo yan sa Panginoon. At ngayon po, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay as your Lord and your Savior. Tama po ba? Ano ba, amen? The most valuable gifts na ibinigay ng Diyos sa tao ay ang kanyang anak. When God saves humanity, He gave His best. Ang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. That's the gift. Yan po yung regalo. Ito'y kaloob ng Diyos. At ang kaloob na ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po yung regalo ng Diyos. Halimbawa po, ito po ang buhay na walang hanggan na regalo po ng Panginoon. At ireregalo po kay ate. Kaya anong gagawin mo pag regalo, binigyan kayo ng regalo, anong gagawin niyo po? Ayan po, tatanggapin niyo. Tama po yun, tatanggapin niyo. Tama po ba? Kasi po, pag hindi niyo po ito tinanggap, kahit anong gawin niyo po, hindi po mapapasa inyo. Tama po ba? Ayun po. So, kailangan mo pong tanggapin. Yun lang kasi po ang tanging paraan para mapasayo. Dahil kung hindi mo tatanggapin yan, hindi ka magkakaroon yan. Tama ba? So that's why, ngayong gabing ito, no, magpe-pray po tayo. Sa naunawaan mo ang imbitasyong ito, naunawaan mo ang mensahe, wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay mo. Maiksi lang ang buhay, mga minamahal. You've got to prepare for your life. Tayo po ay mananalangin ngayon sa Panginoon. At ngayon pong hapong ito, magdidesisyon ka na iyong pagsisiyan ng kasalanan at tatanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Tama po ba? So tayo po ay yuyuko at pipikit. Bago tayo manalangin, nais ko ipaalala sa iyo na mahal ka ng Diyos. Isipin mo na ang Panginoon nakatayo sa harapan mo. Isipin mo kung gaano ka minahal ng Diyos. Na kahit po tayo ay makasalanan, mas greater pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So ngayon po, tayo po'y magpe-pray. Sumabay po kayo sa prayer na ito. Lakas po ninyo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, ako'y isang makasalanan na may kahatulan doon sa impyerno. Subalit, ako'y nagpapasalamat kay Kristo Jesus
na siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Patawarin po ninyo ako sa aking nagawang kasalanan.